Kwentuhan muna tayo. Kwentuhan ng tungkol sa residual income. Isipin mo si Mang Lito may maliit na mingo orchard. Sa simula, nagtanim siya, nag-alaga, tapos nagbantay siya, gumastos siya sa pataba at pag-aalaga. Pagdating ng panahon ng pamumunga, kahit hindi na siya araw-araw magtrabaho, tuloy-tuloy pa rin ang ani. Taon-taon yun. Ang mangga ay patuloy na namumunga taon-taon. Basta inaalagaan lang ang puno. Ito ang residual income. Kita na dumarating dahil sa dati mong effort. Kahit tumigil ka na sa aktibong pagtatrabaho. Ito naman tayo sa unilevel income versus residual income. Ano ba yung unilevel income? Sa Santay, ito ay kita mo tuwing bumibili ng produkto ang mga downline mo. Kahit hindi mo sila personal na nire-recruit. Halimbawa, may grupo kang 50 katao. Bawat isa bumibili ng barley buwan-buwan. Kahit hindi ka na aktibong nagre-recruit, kumikita ka pa rin. Ang unilevel income ay isang uri rin ng residual income. Kasi paulit-ulit siyang dumarating base sa consumption ng grupo. Okay? Hindi lang sa unilevel. Pwede rin ito sa royalties ng libro, kanta, o kita mula sa paupahan. Alam nyo ba na sa network marketing, residual income ay kabuuang kita mula sa mga reorder, pairing, unilevel, at leadership bonuses? Lahat ng dumarating dahil may natayo kang team na kumukonsumo ng produkto buwan-buwan. So, ibig sabihin, sa madaling salita, yung residual income equals malawak. Yun ay kita mula sa fast effort kahit hindi ka na actively nagtatrabaho. Yun namang unilevel income, kanina ay residual income, ngayon naman ay unilevel income. Ito ay equal sa specific na klase ng residual income sa network marketing. Galing sa repeat order yan ng mga grupo mo.